nakipagrelasyon sa kapwa-babae at lalaki bilang pagre-rebelde nang madiskubre ang pambababae ng ama. Dahil sa kinimkim na galit sa mga magulang na walang naramdamang pagmamahal, nag-prostitute bilang pagre-rebelde. Pasakit mula sa madrasta, kanino magpapasaklolo. Naging po kami, alila nung stepmother namin. Dito lang sa The 700 Club Asia, susunod na. Warm greetings to everyone from this beautiful Plaza Salcedo here in the historic city of Vigan. And to all our kababayans abroad, mabuhay po kayong lahat sa pagsasakripisyo nyo na mabigyan lang ng magandang kinabukasan ang iyong pamilya. Welcome po sa The 700 Club Asia. Naway makapagbigay inspirasyon ang mga kwento na tampok sa ating programa. Sa ating unang kwento, nang madiskubre ang pambababae, nakipagrelasyon sa kapwa-babae at lalaki bilang pagre-rebelde. Paano maisasalba ang buhay? Panuuri natin ang kwento. Why is this happening? So in my mind, I was like, this is me trying to compensate for all the sins that I've done. And so I'm trying to make it work. And yet, this is what you're repaying me for. Sa kanyang pagkaligaw, isang kaibigan ang tumulong ituro ang tamang landas para sa kanya. She started saying, why don't you come to church? Why don't you just, try it out? It's different. And I remember God telling me the third time, that's you. I've been calling you this whole time, and I've been wanting to have that relationship with you. But you kept putting it off by saying, what about this? What about that? Matapos tanggapin ni Joe ang Panginoong Diyos, unti-unting nabuksan ang kanyang puso upang magpatawad sa mga nakasakit sa kanya, lalo na ang kanyang tatay. When Jesus met me and found me, He taught me this concept of what it means to forgive. And immediately, like the next day, I called my father and I wrote him a letter and I said, you hurt me when this happened growing up and things like that, but I want you to know that I love you and I forgive you. Sa Singapore na nagkatrabaho si Joe at patuloy na dumadalo sa simbahan. Tumutulong din siya sa paglilingkod sa Panginoon. Dito patuloy niyang tinindigan ang kalayaang natagpuan kay Kristo. I felt so free. I felt like, wow, this is the freedom that they're talking about when you choose to have a relationship with God. The world would say, when you're with Jesus, when you're a Christian, you're so restricted. But in fact, no, you're so free. And I felt so free just loving others because of that relationship. Talagang malaki ang role ng parents, no? In terms of how the child will find security. Yes. Kasi ang nangyari dito, she started looking for security in other relationships kasi hindi niya nakita sa sarili niyang parents. Diba? And that's true, no, Felice, because the father points the destiny to the children. And if the father hindi siya magandang role model, katulad yung papa ni Joe, ng babae, no? It crushed her heart. Yes. It crushed her spirit. That's the reason why she started searching for a relationship that she thought would matter to her, Yes. would add to her, but puro in the wrong places. If you're watching right now, it's not easy to honor someone who has hurt you so deeply, especially if it is a parent who inflicted so much pain in our lives. Our natural tendency, di ba, is to repay evil for evil, insult for insult. That is the human nature in us. But no matter how our parents hurt us, we need to honor them, because that is God's command. In Exodus 20, verse 12, God said, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. This is the first commandment of God that has a promise. Alam mo, Felice, when Jo accepted Jesus into her life, she had a change of heart. She repented and she was able to release forgiveness towards her father and then learn to honor him. Kasi yung honoring po, hindi lang para sa kanila, para sa atin mismo mga anak. Because sabi nga, yung promise, no? You will live long. So my friends, if you're harboring bitterness in your heart towards your parents or towards anyone, because of what they have done to you, or because of they have hurt you in the past, bring that pain, bring that hurt to the Lord right now.
and let's offer our lives to Him. Pray with us this simple prayer. Just say, my Heavenly Father, you know that my heart is crushed. You know that I'm in pain, and I don't know how to handle this pain. But I have learned that it is a sinful reaction towards my parents, towards those who hurt us. So Lord, this moment, I repent and I ask for your forgiveness. And I know, oh God, that you sent your one and only Son, Jesus, here on earth to die on the cross, specifically to pay for those kinds of sins, the sin of bitterness, the sin of pride, Lord. So even now, Lord, please forgive me. Cleanse me, oh Lord. And right now, I invite you, Jesus, to come into my life, to be my Lord and to be my Savior. Jesus, thank you for loving me the way you do. Thank you for saving me. Holy Spirit, thank you that I can count on you to be my help every single day of my life. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text YES space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0977-805-6915 at Sun number 0925-300-3000. Kung sumabay kayo sa aming dasal at tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay, mapagtatagumpayan ninyo ang anumang pagsubok na darating sa inyong buhay. Ang sabi nga sa 1 John 5:4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Balitaan niyo naman kami sa napakahalagang desisyon inyong ginawa upang kapwa natin mapapurihan at mapasalamatan ang Panginoon. Pwede niyo rin kaming tawagan sa aming hotline. Ang number ay 737-0700. At pwede rin kayo magpadala ng iyong mga mensahe sa aming Facebook wall. I-type lang ang The 700 Club Asia. Pwede rin kayo makipag-live chat sa amin. Mag-log-on lang sa aming website, cbnasia.org/mediacenter. Sa aming pagbabalik, dahil sa walang pagmamahal na nadama sa mga magulang, nag-prostitute, pumatol sa bakla at may edad ng babae. Ang kabuuan ng kanyang kwento sa aming pagbabalik. From a despondent look, Masakit kasi wala kaming makain. Nakikita ko po yung dumi sa may baso. to big smiles, Hindi pa po ako nagkakasakit dyan sa may posong yan. Nagtitinda kami, masaya kami. Kasi may tinda na siya. it's an evidence of the transformation and the hope they've experienced because of your generous giving. Help us reach more through your support. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this uniquely designed monthly planner. Mag-donate sa CBN Asia gamit ang iRemit. Magtungo lang sa mga iRemit branches. At sa remittance application form, isulat ang inyong pangalan, address at phone number. Siguraduhin nakalagay ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang amount ng donation at pirmahan. Madali lang, di ba? No transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa selected iRemit partners and tie-ups. Kaya mag-donate na po sa CBN Asia gamit ang iRemit. Reboot actually means to restart. There are times in our lives when God completely does away with our past failings and reboots us, causes us to start afresh, start anew. Learn from Peter as he shares 5 points on how to reboot and start your new year right. This audio teaching CD will be yours for your gift of 500 pesos. Bata pa lamang ay pawang masasakit na salita na ang narinig ni Ray mula sa magulang. Honestly speaking, I do not know kung bakit ganun po ang tingin nila sa akin. Pero marami po sila mga salita na nabitawan na masyado pong nagpababa sa aking identity at self-confidence. Bunsod ng galit sa puso, nagawa niyang magrebelde sa pagpasok niya sa prostitusyon. Lahat po ng ito ginawa ko to seek love, attention from my parents.
Nakatagpo ng pagmamahal si Ray sa kanyang naging nobya. Nagplano na silang magpakasal, bagay na mariin namang tinutulan ng kanyang ina. Hindi boto ang aking mother dun sa girlfriend ko at sa pamilya niya. Nagkaroon kami ng conflict ng mom ko. Basta magulo po, chaotic ang lahat ng pangyayari. Ayaw niyo po sa akin, huwag niyo po itatama yung pamilya ko. Hindi ko na po nakayanan. Ang pakiramdam ko po ay nag-iisa ako, wala akong kakampi. Sumuko na po ako sa Diyos, sumuko na ako sa buhay. So ang naging alternative ko po, ang naging solusyon ko po ay kitilin ang sarili kong buhay. Pero sa kabutihan po ng Diyos, hindi po ako namatay. Binuhay po ako ng Diyos. Ipinagpatuloy ni Ray ang normal na buhay. Sa oras na iyon, isang pangungusap ang nakapukaw sa kanyang atensyon. I saw an ad that reads, "Are you troubled? Do you need a friend to talk to? Call." Tapos may numero. So tinawagan ko. Yung mga sinishare niya, hindi ko po maunawaan pero parang nagbibigay ng kagaanan. Sabi niya, "Pwede ba kita maipag-pray?" So sabi ko, sige. Yung pala ay panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Para ako nabunutan ng tinik na matagal lang nakabaon sa akin. At doon po nagsimula ang proseso ng pagbabago ng Panginoon sa buhay ko. Di nagtagal, nagtrabaho si Ray sa Amerika bilang isang accounting clerk. Subalit naging abala siya sa trabaho doon, kaya nakalimot si Ray sa Panginoon. I was focused more on working and earning more, building my career, until God led me to the right church. Doon ko po muli naramdaman yung pag-akap sa akin ng banal na spirito. Gaya nung naranasan ko nung una ko siyang tinanggap nung ako'y nasa Pilipinas. Naramdaman ko po yung unconditional love ng Diyos para sa akin. Nasa kabila po ng kung sino ako, tinanggap niya po talaga ako na meron pala talagang pwedeng magmahal sa akin. At yan po yung ating Panginoon. Natagpuan ni Ray sa Diyos ang kanyang kahalagahan na nagbunga ng kumpiyansa sa sarili. At sa paglimot ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, burado na rin sa kanyang alaala ang naging pagkukulang sa kanya ng mga magulang. I was able to release the forgiveness. Natutunan ko sabihin sa aking ama na mahal kita at nauunawaan ko kung bakit ganun ang naging pagtrato mo sa akin. Patuloy na namuhay si Ray ng may kahulugan sa harapan ng Diyos. Buong tapang niyang ibinabahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba't ibang panig ng Pilipinas maging sa ibang bansa. Bago pumanaw ang kanyang mga magulang, na ibahagi rin niya sa kanila ang daan patungo kay Jesus. Dahil minsang naging rebeldeng anak, ngunit ngayoy nagbagong buhay, isang mensahe ang nais ibahagi ni Ray. Sa kabila ng lahat, anuman yung pinagdaraanan mo, nalulun ka na sa droga, pinasok mo ang lifestyle ng pagko-call boy or pagko-call girl, hindi huli ang lahat, kapatid. Hindi ka pababayaan at hindi ka iiwanan ng Diyos. Alam mo, Felici, wala naman perfect na parents. Yes. And there are times, like in the case of Ray, kung halimbawa hindi nila type yung girlfriend niya, for whatever reason, I'm not saying they're right or Ray is right, but sana, it could be a warning for him, get to know first the girl a little bit more before you get serious with her. Or if perhaps there's something that they see in her that he does not see kasi he's the one so in love, take time. Yes. Take time. Yes. Kasi, I mean, parents naman care for their children. Di ba? Kumbaga, hindi naman nila ginagawa yon dahil gusto kanilang pahirapan. Yes, Di ba? I tama. think it's really more out of their protective love for you. Di ba? On the other hand naman, siguro mahirap din siyang ma-influence dahil meron ding pagkukulang yung parents niya. Correct. Na hindi siya masyadong na-encourage Yes, habang lumalaki siya. So hindi tuloy nagkaroon ng no influence ba? Right. Because nga there was probably the relationship needed to grow pa. Yes. And Yan. then now you're telling me you don't like my girlfriend? Yes. Para bang ganun, no?
So it's really a difficult situation. That's why we need also the wisdom of our Heavenly Father because He is our Heavenly Parent, di ba? Na sa salita niya, there are so many principles that we can learn as parents, di ba? The first is to really have that deep intimacy with the Lord, di ba? Kasi siya magtuturo sa atin kung paano palakihin yung ating mga anak, di ba, Peter? That's so true. You know, because of the children's vulnerability, they are first to suffer from brokenness of the world, you know. Our world is full of pain, di ba? So when they suffer, lalo na coming from their family, it tears them apart. When parents split up, when there's fighting in the house, walang peace, or lalo na when a father abandons them for another woman, they suffer when parents have to live abroad also, di ba? Even if they know they're working for them for a better future. That's right. Or when a parent dies young of terminal disease, lahat yan woundings para sa kanila. Tama. What is even more hurtful is when the children feel, yun na nga, unloved, as we saw in the story of Ray. Wala siyang naramdaman na pagmamahal mula sa mga magulang. Sa halip, puro negatibong pananalitang narinig niya sa mga yon. Parents must understand that God's heart for children is love and shalom, which means peace, health, wholeness, and completeness. Tama po yan. Nais ng Panginoon na mamuhay ang mga bata sa isang tahanang punong-puno ng pagmamahal. Isang tahanan kung saan ang mga magulang ay gagabay sa kanilang mga anak upang matamo ang magandang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Ang sabi nga sa Bible, sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Ayan. So siguro, Peter, may mga nanonood sa atin ngayon na mga magulang, you know, that have situations or issues with their children. You know, like Peter said, wala pong perfect parent. Yes, diba? and also, Felici, perhaps children that are now grown up, pero meron pa silang, konting issues sa kanilang heart towards their parents. Correct. So, manalangin tayo because God is the author of all relationships. Let's pray. Heavenly Father, Diyos Ama, maraming salamat. Maraming salamat na Ikaw ay isang mapagmahal na Diyos na may magandang plano para sa aming mga pamilya. Lord, maaring hindi namin nakikita yan ngayon dahil may mga pagsubok kaming pinagdadaanan, meron kaming mga hidwaan sa aming mga magulang, sa aming mga anak. Lord, nananalig kami na Ikaw ay maaaring gumalaw. Lord, please come into our family and work things out for good, Lord God. Lord, alam namin na Ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas para makapagpatawad. Ikaw ang magbibigay sa amin ng lakas para umunawa. At Ikaw rin ang magbibigay sa amin ng lakas para maganda ang aming kalooban para sa isa't isa. Lord, nothing is impossible with you. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo kami ng wisyo bilang mga magulang. At pati na rin bilang mga anak, Lord. Teach us how to honor our parents. And as parents, teach us how to train them and to love them as you love them, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi niyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede niyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0977-805-6915 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. From a despondent look, Masakit kasi wala kaming makain. Nakikita ko po yung dumi sa may baso. to big smiles, Hindi pa po ako nagkakasakit dyan sa may posong yan. Nagtitinda kami, masaya kami. Kasi may tinda na siya. it's an evidence of the transformation and the hope they've experienced because of your generous giving. Help us reach more through your support. For your donation of 1,000 pesos, you will receive this uniquely designed monthly planner. Mag-donate sa CBN Asia gamit ang iRemit. Magtungo lang sa mga iRemit branches
At sa remittance application form, isulat ang inyong pangalan, address at phone number. Siguraduhin nakalagay ang CBN Asia bilang primary beneficiary. Ilagay ang amount ng donation at pirmahan. Madali lang, di ba? No transaction fee sa lahat ng iRemit branches at minimal fee lamang sa selected iRemit partners and tie-ups. Kaya mag-donate na po sa CBN Asia gamit ang iRemit. Reboot actually means to restart. There are times in our lives when God completely does away with our past failings and reboots us, causes us to start afresh, start anew. Learn from Peter as he shares 5 points on how to reboot and start your new year right. This audio teaching CD will be yours for your gift of 500 pesos. Nang mamatay ang ina ni Dorife, pakiwari niya'y naglaho na ang lahat, lalo na't agad nag-asawa ang kanyang tatay at tila impyerno ang nararanasang pasakit na dulot ng kanyang madrasta. Bali po nung una po, mabait po siya sa amin. Tapos nung punto matagal na, kami na po yung ginagawa nilang utusan. Tumulong kayo sa ng bahay ka na dyan. Naging ano po kami, alila nung stepmother namin. Paupo-upo ka lang. Pasaway sa akin eh. Wala nang ginawa sa buhay ko. Bagamat andyan ang ama, walang abog pa rin na trinatong katulong ang kawawang musmus. Tapos doon po kami nag-iiyakan, tapos sinasabi ko po sa kanila na lang, tinatanong ko, totoo bang may Diyos? Totoo bang nandyan si Jesus? Sabi ko, bakit kaya kung may Panginoon, bakit kaya kami ay pinapabayaang maapit? Sa tuwing magsusumbong sa kanilang ama, mas kinakampihan pa nito ang asawa. Kung kaya't pinili na lang ni Dorife at kanyang kapatid na kimkimin ang lahat. Bumibili po ng tinapay yung stepmother ko. Tapos kami pong apat ay sama-sama sa isang balot. Tapos nakikita ko na tigi isang balot yung mga anak niya. Yung po naiyak po ako dahil sabi ko po ay wala akong magawa. Naawa ako doon sa mga kapatid ko. Tapos madalas po binibigay ko sa kanila yung sa akin. Nagpatuloy ang pang-api hanggang sa kanyang paglaki. Piniling magtrabaho na lang ni Dorife upang di umasa sa kanyang amain at madrasta. Naging malapit si Dorife sa kasamahang lalaki sa trabaho na itinuring niyang matalik na kaibigan. Ngunit nang malaman ito ng kanyang ama, sila ay bigla na lamang ipinagkasundo. Sabi niya po, basta sabay na tayo, dadaan tayo sa inyo. Ko po doon sa tatay ko, tatay, bakit po ayaw na niya ako pawiing mag-isa? Sabi po ng tatay ko, ay asawa mo na yan, kumbaga sa bahay, may bakod ka na. Napilitang magsama ang dalawa nang dahil sa pagmamalupit ng tatay. Di naman napaghandaan ni Dorife ang tunay na pag-uugali ng kanyang bagong asawa. Talagang paulit-ulit lang po yung aming pag-aaway. Lagi siyang, kumbaga po ang bilibangan niya dati sabong. Tapos yung pong basketball. Tapos yun nga pong tinatawag na bola. Kumbaga po halos ay pagdadating ko ng bahay galing sa paglalaba, wala siya. Darating siya galing laot, wala siya sa bahay, nagtutong-it siya. Para ba pong ako'y naano na bakit ganun yung buhay ko. Hanggang sa umabot sa sukdulan ang kanilang away. Yung away po namin, sinusumbatan ko siya, para kang walang pamilya, para kang binata. Ano ba talagang trabaho mo? Doon talaga pong inaano ko siya. Tapos nagalit nga po siya sa akin na paghagis niya pong gano'n, tumama po sa ganito ko. Eh di siyempre po ako, marami na po ako hirap na naranasan, tapos nasaktan niya po ako. Talaga po kumuha ko ng kutsilyo, hinabol ko po siya. Upang malimutan ang problema, nilubog na lang niya sa pagtatrabaho ang sarili. Nang madaan sa isang simbahan, di sinasadyang nakilala niya ang isang pastor na bumili ng kanyang tinda. Sabi niya po, halika nga, puro kahanap buhay. Ikaw ay makinig naman ng salita ng Diyos. Sabi niya po, si Jesus namatay para sa atin. Tapos totoong may Diyos, totoong may kaluluwa. Ang kaluluwa, yan yung humihiwalay sa tao. Baga po pinaliwanag niya sa akin lahat. Natutunan ni Dorife na tanging ang Diyos ang pwedeng magbago sa kanya at kanyang mister. Unti-unting ipinakita ni Dorife ang paggalang sa kanyang asawa. Dumating naman ang pagkakataong maging ang asawa niya ay pinili na rin magbago dahil sa kanyang nakita kay Dorife. Pasensya ka na ha. Nararamdaman ko rin naman po na ako sa sarili ko ay nahihiyang magsalita.
kumbaga po ay dati po bagay mabilis para pong may kumokontrol sa akin. Nahihiya na po ako tapos naiisip ko po yung sinabi po ng pastor na kapag ikaw ay naging born again, ikaw ay isang bagong nilalang. Ikaw ay bago na, lahat ng dating pagkatao ay wala na. Ikaw ay bago na. Dumaan ang mga panahon at tuluyang binago na ang relasyon ni Dorifey at kanyang asawa. Dumating ang panahon na kinailangan ni Dorifey ang mga ibang bansa upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Pero kahit sa kanilang pansamantalang paghihiwalay, naging matatag ang kanilang pagsasama. Maging ang kanyang madrasta na nooy nangapi sa kanya ay napatawad na niya. Dahil dati po kasi nang hindi ko pa po nararamdamang may Diyos, kaunting problema po, lugmok ako. Hindi na po ako nagugulumihanan, hindi na po ako natatakot na saan ba ako kukuha ng pampagamot kasi alam ko po na may Diyos. Alam mo, Felicie, you know, when you have normal parents, there's already that difficulty in the disciplining of the kids, lalo na pag stepmother, no? Kasi from the onset, walang nurture, walang caring na experience ni Dorifey, di ba? So, from the start, hindi niya na-experience yung love. Yes, exactly. She just walked into her life. Di ba? Yan talaga ang kasalanan ng kasalanan. Di ba? Because when we have sinfulness talaga, that's what happens. That's why we need someone who can overcome that. Amen. And that's the Lord who can create something out of nothing. Kaya nga nagkaroon ng lakas si Dorifey na magpatawad. Amen. God has specific instructions to fathers. As we read in the book of Ephesians chapter 6 verse 4, it says, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord." God wants us, fathers, as head of the household, to love our children and lead them in the ways of God. May utos din ang Diyos sa mga anak. Ang sabi sa Exodus 20 verse 12, "Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo." Amen. So whether you're a parent or a wounded child, God wants us to be loving, compassionate, and a forgiving person. In the Bible, in the book of Ephesians chapter 4 verses 31 to 32, it teaches us to get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Sa wikang Tagalog, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen. God wants us to be forgiving and to live in love, joy, peace, and holiness. No, not in bitterness. And from this beautiful, beautiful Plaza Salcedo here in the historic city of Vigan, thank you for watching. We hope that you've been inspired and given hope by all the stories we featured on the show. We would like to thank Provincial Government of Ilocos Sur and City Government of Vigan. God bless you more and more. Mula rito sa Blue Garden sa Quezon City, ihahatid namin ang mga kwentong may forever. Mga pangarap ko sa buhay na biglang naglaho. Galak ko na talaga rin magpakamatay nun. Na-deplete na lahat ng savings namin. Lahat ng mga bags ko, bubuksan ko, magsisimot ako ng barya. Sakit, hindi ka makaka-recover kagad. Parang iniipit yung likod mo na hindi ka makabend. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa Forever Grateful! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng alisto.